Sa isa po sa mga video sa YouTube channel na ito ay ibinahagi ko po sa inyo ang isa sa mga brutal na katotohanan tungkol sa network marketing na napakahalaga pong mapasama sa unahan o yung tinatawag na pioneering stage upang maging successful sa network marketing. Gayunman, hindi po lahat ng network marketing company na nasa pioneering stage ay karapat-dapat or tamang samahan or salihan. Bakit po? Meron po kasing good and bad sa pagiging bago ng isang network marketing company. Dumako muna tayo sa good. Great chance po for success and huge growth. Normal po yan. Dahil kasi kung bago yung network marketing company, sabi nga, no-brainer. Dahil sa pag nakasama ka sa unahan, kasama ka sa pioneering stage, hinataw mo, tinrabaho mo, malaki ang tsansa na maging successful ka. Ano naman po ang bad? Okay? Ang bad o ang risk ay yun din pong great chance naman for failure and bankruptcy. Bakit po? Meron pong mga bagong network marketing companies na hindi man lang tumagal ng 1 taon. Yung iba, 1 year, 2 years, 3 years, maximum 5 years, sarado. Tigil. So kaya napakahalaga po na evaluatein natin ang company, ang products and or services, at ang compensation plan. Isa-isahin po natin. About the company. Unang tanong, 100% legal po ba yung kumpanya? Meron po bang complete legalities ang kumpanya? Meron pong mga network marketing activities na nangyayari dito sa Pilipinas, bagamat 100% license po sila doon sa origin country, subalit dito po sa Pilipinas ay wala po silang licenses, wala silang registration, wala silang license to operate. Sa madaling sabi, meron pong network marketing activities, whether online or offline, na nangyayari o isinasagawa kahit wala pong legality yung kumpanya at yung mga produkto and services nung kumpanya or mga kumpanya. So, better watch out po tayo. Napakahalaga po niyan. Napakahalaga po na legal yung kumpanya na ating sinasalihan. Next question po, financially strong ba yung kumpanya? Pagbago, baka hindi sapat ang puhunan. Baka hindi po tumagal, lalo na't kung hindi kagad pumick up yung sales. Una, pag hindi legal, definitely big no na yan kung tutuusin po. At kung hindi po strong financially, bago man yan, mapanganib din po. Dahil sa malamang, hindi rin tatagal. Next po, yung expertise po sa management ng may-ari or mga may-ari, or at least ng mga nasa top management. Sapat ba yung kanilang kaalaman, ang kanilang karanasan sa pagmamanage ng negosyo, especially po ng network marketing activities? So yung pong tatlo na yan tungkol sa kumpanya ay napakahalaga. Okay? Mako po tayo sa products and services. Uli, unang tanong, 100% legal po ba yung mga produkto? May mga produktong physical products, meron ding mga non-physical products.
ang ilan po sa halimbawa ng mga physical products, mga cosmetics, and food supplements. Meron po bang approval, registered at meron po bang approval ng Philippine FDA yung cosmetic and food supplements? Kung wala po, pwede niyong checkin ang website ng Food and Drug Administration. Kapag ka po walang registration, wala pong approval ng Philippine Food and Drug Administration, bawal po na i-advertise, i-market, i-promote at ibenta dito sa Pilipinas. Maaaring registered doon sa certifying body sa origin country, pero kung dito po sa Pilipinas, kung yan po ay cosmetics and or food supplements, kung wala pong registration and or approval ng Philippine FDA, ulitin ko lang po, bawal pong i-advertise, i-market, i-promote, at ibenta. Sa madalit sabi, illegal pong aktibidad yon. Okay? Next po. By the way, katulad po ng alam natin, because of online, marami ding mga nagkalat na naglabasan na mga network marketing scheme na ang produkto po o serbisyo ay crypto. Ulit, ang tanong, yung bang kumpanya ay merong registration license dito sa kumpanya? Yung bang activity, meron din bang approval or license dito sa Pilipinas? Okay? So next po, safe and effective ba yung product? Kung halimbawang cosmetics and or food supplements. Napakahalaga po ng safety tsaka po ng efficacy ng cosmetics and or food supplements. Next po, meron bang uniqueness yung produkto or serbisyo? Dahil sa baka readily available naman sa market yung similar at the same, take note meron pong similar pero magkaiba yung quality. Pero kung similar na nga, magkaiba lang ng brand pero yung quality is parehas lang at mas mura yung nasa traditional market at even doon sa online selling, unwise po na in-network yung produkto na yon. Okay? So dumako po tayo sa business or compensation plan. Muli, 100% legal po ba? Bakit po kailangan pa ring itanong yon? Kasi meron pong compensation plan na itsurang network marketing pero actually po pyramiding. Ano po yung pyramiding? Yung pong ang tao nagbabayad ng pera pero walang kapalit na produkto or walang kapalit na serbisyo. Nasa gray area po iyon. At lalo na meron pa pong tinatawag na pyramid scheme. Yun po yung koleksyon ng pera mula sa mga tao, bibigyan ng tubo, and then pag nasiyahan, mag-i-invest uli, and then eventually mag-promote, magre-recruit habang dumami yung sasali at magsisipagbayad ng pera, and then bigla-biglang mawawala na yung promotor or mga promotor. Okay? Ang original na pinanggalingan po niyang scheme na yan ay mula kay Ponzi. Kaya kung tawagin po is Ponzi scheme. Next po, generous and safe ba yung compensation plan? Kung generous, ibig sabihin is kikita ba ng maganda yung mga networkers? Lalo na yung mga kasama sa pioneering stage na serious na tinrabaho nila ang network marketing ng kumpanya. Pero meron din pong tanong na safe ba? Kasi baka sobrang generous naman. Pag sobrang generous yan, malamang mag-overpay out. Pag nag-overpay out,
malulugi yung kumpanya. Pag nalugi yung kumpanya, magsasarado yung kumpanya. Sayang yung time, effort, and even credibility or reputation na mai-invest po ninyo. Pangatlo, meron bang repeat or recurring commission? Baka doon lang po sa initial payout o recruit lang makakakomisyon yung mga network marketer. Doon sa mga repeat purchases nung mga datihan ng member, baka wala ng commission doon. So, mahalaga po na maging doon sa mga repeat purchases nung mga downlines nung networker ay meron pa rin siyang repeat commission. Yun na yung tinatawag na recurring income. Yun po ang pag lumaki na yung network, yun na yung makakapagbigay po ng tinatawag ng iba na passive income. Pero actually, technically, mas safe pong tawagin siya na repeat or recurring income or recurring commission. Sa ngayon po, merong isang 17 years old, multi-million peso, in fact, bordering to the billions of pesos na manufacturer, international standard. Manufacturer po ng safe and efficacious health and beauty products na nasa pre-launch stage pa lang po. So kung gusto po ninyo na mapasama sa unahan, maki-message and or email po ninyo ang contact details na 916-695-216 or 2612 or email mlmtips@yahoo.com. Bakit hindi ko po on the spot ibigay yung detalye? Dahil ang pinipili lang po namin ay yung mga seryoso. Hindi po yung mga curious lang. Ang pinipili po naming pagbibigyan ng detalye ng mga impormasyon ay yung talagang seryoso at totoong nangangarap na magtagumpay, determinadong magtagumpay sa network marketing. Hanggang dyan po, good luck and let's all be successful.